Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang pagbabawal sa government offices ng anumang seremonyang may kinalaman sa relihiyon tulad ng misa at pagdarasal. Ayon sa may akda nitong si Kabataan Party List Representative Raymond Palatino, ito'y bilang pagpapatibay lamang umano sa probisyon sa saligang batas na naghihiwalay sa simbahan at sa Estado. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. They may stay in the path. Dasal ang umpisa ng bawat pagbubukas ng hearing day sa impeachment trial noon kay dating Chief Justice Renato Corona sa Senado. Ganito rin ang umpisa ng bawat sesyon sa Senado at sa iba pa mga sangay ng gobyerno. Pero ito ngayon ang naisipatigil ni Kabataan Party List Representative Raymond Palatino sa inihain niyang House Bill 6330 o ang Religious Freedom in Government Offices Act. Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal ang anumang religious ceremony o ritual tulad ng mga misa at dasal sa loob ng government offices kasama na ang mga pampublikong lugar na pag-aari ng gobyerno. Hindi rin pwede ang paglalagay ng anumang religious symbol sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng mga krus, altar at imahen. Ang pinagmula ng panukalang batas, ang mismong probisyon sa saligang batas na naghihiwalay sa simbahan at Estado. May non-establishment clause sa religion sa ating konstitusyon na ang gusto nating mangyari dito, dapat walang aktibidad, function o batas na gagawin ng Estado na pumapabor sa beliefs, practices ng isang relihiyon or ng mga relihiyon. Kasi ma-antagonize natin o kaya ma-isolate natin yung mga Pilipino na merong different beliefs. Indirect promotion sa relihiyon Ayon sa kinalap na ulat ng US Department of State noong 2010, Kristiyano ang nasa mahigit 90% ng mga Pilipino. Sa bilang na ito, 80% ang Roman Catholic. At karaniwang mga simbolo raw at ritual na ipinapakita at ginagawa sa mga government office ay para sa mga Katoliko. Dito nga sa batas ng pambansa, may altar para sa Birheng Maria at Santo Niño sa bukana ng North Wing. Meron ding groto sa labas naman ng South Wing. The public space inside government offices must be for everybody. Si retired Archbishop Oscar Cruz tila na ines sa panukalang ito. Bakit daw pakikialaman ng relasyon ng Diyos at tao gayong marami pang pwedeng gawing mas kapaki-pakinabang ang mga kongresista? Tutol din dito ang ilang kawani ng Kamara na aming nakausap. Yung sa akin nga ayaw ko Gusto ko dyan pa rin Mahirap na alisin kasi yan nga sasanayan na nga ng tao sa mga congressman. Lahat ng may first Wednesday Mass, first Friday Mass, meron kami niyan dito. At yan hindi na aalis. Tsaka kung ano yung feast na meron, nagkakaroon din kami dito. Oo, sana wag. Kasi yan naman ang napagkaugalian na rin natin na parati tayong na meron tayong may mga ganyan na prayers. Kasi yan ang nakakaano sa atin nakakalakas ng loob na nakakapagdasal tayo. Paglilinaw naman ni Palatino, hindi pipigilan ng panukala ang pagsunod sa anumang relihiyon. Ang intention natin dito, hindi alisin yung Diyos sa buhay natin. We cannot banish God from our hearts through mere legislation. Ang gusto lang natin mangyari, ang Pilipinas, hindi lang po isa ang relihiyon. Malaya pa rin po ang mga Pilipino kung ito ay maging batas na magdasal sa ating mga government offices. Freedom of expression yan, ikagalang dapat yan ng Estado. Dano Tingkungko, GMA News.